So yun na guys, good morning, good afternoon, and of course, good evening po sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod and kitang-kita naman natin guys na kung ano na ang ating bibigyan ng reaction sa ngayon po, ang mga naggagandahang mga chicks, mga naggagandahang Kalingap Angels po ng Batch 1 and sa wakas, ayun, at nagkita-kita muli, nagsama-sama at ito ay bihirang mangyari at ito ay tinatawag nilang reunion and guys and of course kasama pa rin dyan si Viancy na kung saan ay alam natin na medyo emotional yung tagpo na ito pagdating sa kanya and ang gagawin po natin dito guys ay gagawin natin part 1 po ito kasi sobrang haba po yung video so hahati-hatiin ko na lang so ang una natin i-feature ay walang iba kundi si Viancy. So yan guys, sasamahan po ninyo ako hanggang dulo and of course bago tayo magtuloy-tuloy ay huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunayan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rab. So yan guys, samahan po ninyo ako and sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka sakaling sipagi na po kayo ngayon na pindutin ang subscribe button and huwag din kalimutan guys na pindutin ang like button. So let's go, samahan po ninyo ako. So, ayun guys, kakatawa kasi andito yung batch 1. Baka pre. Ganda dito. Bakit? Wow guys. Grabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kompleto. 6, 7. So, ayun. Magic 7. Yan ang aking tawag po sa kanila guys. And hindi naman po natin may pagkakaila po na ang batch 1 hanggang ngayon ay sila pa rin ang talagang mas umiibabaw sa lahat ng batches po. Hanggang 3 na po yata ito pero batch 1 pa lang po yung talagang nakikita natin na talagang well exposed na po siya. Kaya yun po ang ating talagang nasubaybayan. So tuloy po natin. Sa wakas, kompleto na ang batch 1 at natuloy din ang ating reunion. So, anan? Kumustahin natin sila? Oo nga. This is the day. Isa-isa kayo, kumusta? Kumusta ka, Eden? Okay naman po kayo, Rob. Ano rin po, pagod lang po sa biyahe, pero yun naman. Pero may Kailan pa yung nagreklamo? Sa ng press niya. grabe, parang sardinas. Kumusta yung anong update sa buhay? Sa Hilux ba naman sila sumakay? Sa likod, syempre napakatigas po ng kanilang inupuan at siksikan. Matindi talagang yun. Adventure. Ano naman po, Mag-mic ka. tapos na din po sa sa school, yun, bakasyon na pahinga. Tapos, Okay. sakto po, nagka-banding-banding po. Tapos, kompleto din po ang, Key Angel. Yun. And so yun guys, ayon sa aking pagkakaalam, si Eden ay talaga nga pong maganda ang mga grades sa school po, Masipag po mag-aral guys. Wala pong problema pagdating sa pag-aaral kay Eden. So Batch yun. 1. Wala naman, Carla. Okay lang Grabe. po. Nostalgic. Eh, Carla, kumusta Carla? Okay lang Ito po. si Carla naman, palagi naman kami nagkikita natin ni Carla, di ba? Ano ba mo, Carla, na nakita mo ulit na kompleto kayo? Masaya kuya kasi yung gantong banding is bira na lang din sa amin mangyari baga po. May kanya-kanya naman kaming pinagkakaabalahan, may mga studies Tama. naman po. Kaya masaya kasi Kompleto magkakakwentuhan na naman Saka, kami. parang ang daming alaala, no? Ang daming alaala na nag-flashback. Ayan si Rose Ann. Grabe si Rose Ann, no? Nagkala ko tour guide ka, te. Ako talaga yun. Ako talaga yun, Chess. How about you, Rose Ann? Kamusta ka? Okay Anong lang update? po. Very demure, Charis. Masaya. Wala pa rin pinagbabago talaga si Rose Ann guys. Talagang ever since kalug na po siya. And about Carla guys, grabe yung revelation niya po mamaya-maya. Nakakagulat din. Akala ko ay, sorry po nga. Akala ko hindi na pwedeng manganak yung parents niya. Yung pala napakababata pa nila guys. Narinig ko kay Kuya Jens na sabi nga ni Kuya Jens, nasa 36 or 37 pa lang pala yung mama ni Carla. So, pwede pang makarami ng dagdag na anak po. Pero may nagsasabi din na
going 40 na siya. Pero okay pa rin yun. Pwede pa naman yun. So yun guys. So congrats sa family ni Carla po sa bagong baby po nila. Ganyan. Hindi pa rin Kasi talaga po, nagbabago si Ruth. halos ano po, Dati taon pa rin din po kaming hindi nagkita na nagkakasama nila. Ayun nga, no? Halos Yung makumpleto talaga. nakakamiss din po. Kaya Kaya sobrang nga, saya ko po nakakatuwa. na nakasama ko na naman sila. Yan. Alright, si Melka. Nagbubugay na naman kaya ano na? Ayan, ikaw naman, Melks. Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay? Sa bagay, kasama ka namin nung nag-graduation ka, no? Ayan. Anong feeling na kumpleto kayo ngayon kay Angels? Sobrang saya po. Like, kasi syempre, ngayon na lang ulit talaga. Oo. Sobrang tagal nang hindi kami nagkasama. Kailan yung huli? Kompleto. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huli. 2024 yata siguro. Actually guys, dito kay Melka, sobrang buibilib din po ako dito sa tibay niya po knowing na siya po talaga yung pinaka breadwinner sa family nila kasi nga po yung parents niya, 'di ba? Pareho naman pong bulag. Although kumikita din po sila pero hindi po ganoon po unlike yung mga kinikita ni madiskarte din po kasi si Melka guys. Kung nung work din yung kanyang pinapasok. And one time, ewan ko kung hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung business na sinalihan po niya. Sana magtuloy-tuloy para makadagdag po para sa kanyang mga expenses at pangangailangan po. So, matibay din tong si Melka guys. Believe din ako dyan. 4 years ago. 2024 po. Yung ang huling magkakasama tayo, yung naligo din tayo dito. Mananap Falls ba yun? Pero hindi kumpleto. Laro yun talaga. Hindi kumpleto. Baka sa Baguio pa yun. Alam ko na yung kumpleto, yung dun sa inyo. Yung kumpleto, baga yung dun sa inyo. Malapit, naliguan. Yung birthday mo? Hindi. Hindi yung kumpleto talaga. Baka hindi kumpleto. Ayan si Dara, may kulay-kulay yung buhok. Paano yan? Yes. Copy-paste din, charot. Yun po, okay lang din. Yung masaya din po kami magkakasama ngayon. Yes, sana po mag-enjoy kami. Yun lang. Parang kanina pa naman kayo Hindi nag-enjoy. naman po, kahit pagod na, pero enjoy na enjoy. Parang yung biyahe pa lang, banding na, di ba? Saka kung And yan si Dara guys, alam naman din po natin lahat na isa sa mga may sabi na nating ayokong gamitin yung salita na kawawa kumbaga isa sa mga talagang totoong nangangailangan before. Nakita natin kung saan siya nag-umpisa po nakatira sa sa medyo liblib na lugar and parang kinonvert lang yung isang waiting shed, ginawa nilang bahay before. And parang dalawa lang sila na magkapatid, ng younger sister niya po na magkasama doon para mabuhay. And wala na rin po kasi siyang mama na yumao na po and yung papa niya nasa malayo nag-work before. Pero sa ngayon ay sa pagkakaalam ko magkakasama na po sila. Kasama na nila ang papa nila at parang nagne-negosyo na rin. And ang lang dito kay guys ay yung kanyang pinagdadaanan din po yung kanyang sakit. Kaya madalas minsan na lang pala siya mai-vlog kasi parang ayaw din po niya na lagi siyang nabablog. So syempre dire-respeto din po 'yon ni Kalinga Proud. So yun guys. Plus din pala Dara, congrats pala sa mga nag-moving up. Yes. At magka-college, good luck. Kaya. Ito naman si Joy. Ito, blooming to Bakit kayo? Okay lang din. Masaya to si Joy. Mukhang in love tong si Joy Diwata Grabe si Franz galing din. Ang galing din ni Franz guys. Kasi talagang nagpaalam na rin siya kay Kuya Bal na gusto na rin po niyang maging parte ng Kalingap. Kumbaga siguro may pusong rin siya, pusong pagkalingap. Kaya and I'm sure sa sa vlogging may nakikita rin ako kay Franz guys. Kalingap Franz na siya ngayon Kalingap Franz na magiging isang successful na charity vlogger pagdating ng araw. Mukhang matyaga din kasi si Franz guys and alam naman natin, dumaan na rin po siya sa maraming pagsubok kaya tingin ko ay talagang seryoso din siya sa kanyang gagawin. So yun. Saya.
Grabe. Okay lang din po, bakasyon na, nakapagpahinga na sa schoolworks, Kapag ganyan. fake nails na. Hindi na ako nurse. May nails na ako. Ano po rin ako niyan, syempre, masaya din ako kasi it's been a while since nagkasama-sama ang mga batch 1. It's been a while, English. Yun. And Inglesera na? nakapagkamustahan. Kaya parang susulitin po namin yung time namin ngayon para makapagkamustahan. Kasi bihira to eh. Bihira tong ganito. Bihira din po yung makompleto kami. Kasi minsan may kulang na Kaya dalawa, nga, may kulang na isa. oo. Kasi busy rin po sa kanya-kanyang Kanya-kanyang pag-aaral, family, Yes. 'di ba? Ayan si And guys, isa sa may pinakagusto ko na character itong si Joy. Kumbaga, pagdating sa problema, talagang tahimik lang siya. Hindi siya gaanong nagsasalita. Kumbaga, yung tibay niya. Yung tibay niya, alam niya na kasi every time na, especially pagka may pinagdadaanan to isang tao, alam natin na medyo, medyo loose ang pananalita. Siguro, sabihin natin, hindi naman po lahat siguro, pero mas lamang po yung ganun, no? Yung hindi maiwasan na maglabas ng sama ng loob, yung mga ganun. Pero siya matibay, tahimik lang. Kumbaga talagang yan ang tinatawag na strong, no? Kumbaga kaya niyang pigilan yung kanyang, or kaya niyang i-control yung kanyang emotions. And alam naman natin, subok na rin talaga itong si Joy. Kaya may kanya-kanyang kinabibiliban ako sa bawat batch 1 po, guys. Yancy naman. Ano po kuya? Rest up. Okay lang din po ako. Talaga ba? Okay lang po. Talaga ba? Excited na sa po natin. Sa travel. Pero okay. Grabe. So yan guys, no? Grabe ito si pwede na siguro tawagin sa pangalan kasi hindi naman po ito ito naman si Viancy, guys. So, isa rin sa mga kinabibiliban ko to Kumbaga matibay din guys. And parang pareha din siya ni Joy na tahimik lang kahit ang ingay-ingay na yung kanyang paligid ay nananatili pa rin siyang tahimik at meron siya sariling prinsipyo. Meron siyang sariling desisyon. Yun ang gustong-gusto ko rin kay Viancy po, Hindi man maintindihan ng lahat-lahat. Pero ako, isa na rin po siguro ako sa mga nakakaintindi sa kanya. Lalo-lalo na sa kanyang pinagdadaanan, guys. So, isa rin siya sa aking mga sinasaluduhan sa mga Kalingap Angels Batch 1. So, pakinggan po Lang naman. natin. Anong pakiramdam na Siyempre po, nagkita-kita masaya kayo po ulit? kuya kasi yun sa, alam niyo naman po baga kayo Oo. ano nangyari. Masaya po ako na nakasama ko ulit sila. Parang kumaga na-divert yung mo, yung focus. Si Pao, ay, di ka naman dito. So yun guys, and siguro by this time, siguro nakarating na sila sa Korea. Kailan ba yung flight nila, guys? Is it 2 p.m. kanina? Kung nakalis na sila kanina, malamang nandun na po sila kasi nasa 4 hours lang naman po yata ang flying time. And I think pumunta ako ng Osaka, Japan naman, pero nasa 4 hours lang din yun. I mean Tokyo. So yun guys, so magkatapat lang naman po yung dalawa. So yun, siguro ay kung nandun na siya, baka nilalamig na siya ngayon. Hindi ako nakakasama. Ito, salin po sa lahat ng batch 1, batch 2, batch 3. Gusto ko lang din kayong kausapin about sa yung, may question lang ako, konting question lang. Siguro, sa mga nakaraang nagdaang taon, buwan, ano yung pinaka blessings na natanggap mo at pinaka pagsubok na dumaan sa'yo? So guys, makinig tayo kay Viancy. Siguro po kuya yung sa akin po yung sa struggles po yung about lang naman po sa Yung latest. po yung siya lang po. Sa pagkawala lang po kasi ng namin. Okay. Yun lang. Tapos siguro po sa blessings, yun simula nga po kuya ng matagpuan niyo po baga kami. Talagang nabago po yung yung buhay po ng pamilya po talagang nawala po kami sa talagang magtitiis po baga kuya ng ganun. Ibang-iba na po talaga. Tapos yung yung blessings pa po ay nakapag-aral po ako ng college, nakapasok po ako ng college.
And yes, guys, kung natatandaan po ninyo, pinakaunang hiniling ni Viancy before, kung ano yung wish niya or gusto niya mangyari, is yung makapagpatuloy siya sa pag-aaral. And yung mga ibang blessings na dumating sa kanya, at kumbaga parang malaking bonus na lang po yun. Halos lahat naman po sila ay pag-aaral talaga ang kanilang target po, na maitulong sa kanila ng kalingap. And pinagmamasdan ko to kumbaga lagi kong nababantayan, na lagi kong nakikita si Viancy, hindi lang pwedeng umimik lately, pero talagang struggling. Pero naintindihan naman natin yun, guys, kasi okay, ayoko nang balikan yung nangyayari, pero ang focus na lang is yung pinag-uusapan po ngayon, no? Naintindihan ko ng isang nag-move on, hindi basta-basta, guys. And napaka-crucial ng kanyang sitwasyon, kasi napaka-vulnerable niya sa mga, sabihin na natin, maling tao. Bakit man nasabi akong maling tao? Kasi may pinagdadaanan nga po siya ngayon. And napaka ano po kasi ang isang tao kapag may pinagdadaanan po, kumbaga medyo mahina or mabagal ang kanyang mga desisyon. And vulnerable. Okay. Paano ko ba itatagalog ang vulnerable? Kumbaga, yan, guys, especially pag alam ng ibang tao na meron siyang pinagdadaanan, yung may magpakita lang ng care sa kanya ay parang ramdam na niya kaagad. Hindi ko sinasabi na lahat na nagpapakita ng care ay totoong tao. Meron ding maling tao na nagpapakita ng care at hindi natin alam kung ano yung mga pakay po. Wala pa akong pinapangalanan tungkol dyan. Hindi ko alam kung sino-sino. Pero ginagawa ko lang pong ehemplo ng pagiging vulnerable na isang tao. Lalong-lalo na sa may pinagdadaanan. And yun na nga, kailangan intindihin ang kanyang sitwasyon, gawa ng hindi po basta-basta yan, guys. Maraming may mga steps na pagdadaanan po ng isang batawag yan, ng isang nag-move on. Kumbaga, may mga steps yan. And tingin ko, ang pinakamahirap dyan is yung number 2 ba? Or number 3, guys, yung parang in denial, yung parang gano'n. Kumbaga, hindi mo pa rin matanggap yung mga gano'n. Nagdadalawang isip ka. And mabuti na lang, guys, at andyan ang kanyang family, andyan ang kalingap, andyan yung mga kalingap angels na handang umintindi po sa kanya, And regarding dun sa vulnerability na sinasabi ko kanina, kasi ganito yon. Madaling malito ang isang tao kapag ganun po, Hindi na niya masyadong mapapansin yung iba-ibang tao na nagpapakita sa kanya ng pagkalinga o kaya care, Basta nagpakita ka ng care sa kanya, parang sa kanya ay lahat okay. Kahit totoo o hindi, lahat okay. Ganun po yung madaling ehemplo. Bigay na nga lang ako ng ehemplo, nahihirapan ako mag-explain hindi ko maitagalog kasi, guys. Ang pagiging vulnerable, isa sa pagiging vulnerable po na nag-move on, bagong hiwalay or bagong nasira yung isang relasyon, kapag may pumasok po dyan na didiskarte or manliligaw o magpapakita ng pagmamahal, pag-care sa kanya, ay madali po siyang bumigay. Mabuti na lang, guys, at marami pong nagga-guide sa kanya, and I'm sure yung part na yon ay alam na alam din niya kung paano niya poprotektahan yung kanyang sarili po. Yun lang, na-explain ko lang naman po, guys, na part ng pag-move on is yung pagiging vulnerable. Yan lang, guys, ang ibig kong sabihin. So, tuloy po natin ang haba yata na explanation. Na po talaga hindi ko po inaasahan na
Hindi ko po talaga inaasa na makakapag-aral po ako ng college kasi talagang wala naman pong trabaho yung yung magulang ko. Siyempre, panganay din po pati ako. So, kumusta ka naman ngayon? Okay lang po. Di ba sabi mo yun, struggle mo. Ngayon, naging okay naman ba? Or ganun pa rin? Medyo binabalance pa rin? Binabalanse mo pa rin? So, ano? So yun guys, no? Yung salita na binabalanse, kumbaga andun siya sa stage na pag kasi sinabing binabalanse, medyo nalilito pa eh. Medyo may pagkalito pa siya kung ito ba o ito ba, ito ba o ito ba. Yung ganun. Kumbaga nasa ano siya, stage ng pagbabalanse sa lahat. Hindi ko alam kung ano yung stage ng pag-move on, basta yun, binabalanse niya po. Kumbaga medyo may pagkalito pa rin yung kanyang kaisipan, and hindi po maiiwasan yan guys, kay babae man o lalaki, kapag ka nag-move on, lahat pagdadaanan natin po yan. So, kailangan niya ng mga totoong tao sa paligid po niya. Mga advice nyo kay Biancy? Since nandito na rin tayo, may pinagdadaanan si Alingap Angel niyo, Biancy. Anong ma-advise nyo sa kanya? Ikaw, Carla. Ang ma-advise nyo sa kanya kay Biancy? Ano na lang siguro po, padayon lang. Tsaka siguro, yung mga pinagdadaanan mo ngayon is magsilbing, kumbaga, lessons. Tsaka, ano ka pa man, bata ka pa man din paggapo. Bata ka pa man din, maybe. Then, yung mga bashers, ano na lang, ignore mo na lang, o dead man na lang. Tsaka, mas maraming taong nagmamahal sa'yo. Yun yung pinaka-iisipin mo. Siguro kami dito sa Kalingap na andito naman kami. Siyempre kapag kailangan mo ng makakausap, mapagsasabihan, nandito lang kaming mga ate. Yun lang. I love you. Ayun. Grabe. Maging positive ka lang. Kasi ikaw lang naman yung nakakakilala sa sarili mo eh. Yun, napakaganda nung sinabi ni Rose Ann. Ikaw lang nakakakilala sa sarili mo. Kaya yung mga bashers, guys, kung ano-ano lang naman mga pinagsasabi niyan, eh, hindi naman totoong nag-iisip. Kumbaga kung ano yung, minsan, may marinig lang na ganito, narinig kay ganyan, narinig kay ano, yun na rin ang kanyang sasabihin. Kahit walang mga ebidensya or kahit na hindi na rin nag-iisip kasi mga bashers, guys, hindi nila iniintindi na nakakapanakit na po sila, hindi nila alam yun. Kasi bashers nga. Yan. Tapos, andito lang din talaga kami, hindi ka namin papabayaan. Lalong-lalo na si Kuya Rab. Yan, mahal na mahal ka namin. Naiyak siya. Naiyak. Sa akin naman, ang ma-advise ko sa'yo, Besh. Besh. Ibigay mo kay Lord lahat ng nararanasan mo at nararamdaman. Kasi, Yun. Isa pang napakagandang salita po, ibigay mo kay Lord. Actually, ewan ko kung kayo nasubukan nyo na rin, guys, pero ako, ganun din ako eh. Pagka hindi ko na kaya yung isang problema, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kumbaga, alam ko na binigay mo to, sigurado meron ding solusyon. Kumbaga, yan lahat ng pagsubok may solusyon. Depende lang sa tao kung paano niya ito dadalhin po, And napaka-importante po din talaga, guys, sa mga may problema, yung paligid, tao na nakapaligid sa kanya. Napaka-importante yun. Na, empathy, kung tawagin. Hindi mo, kailangan intindihin lahat yung kanyang pangyayari or ginagawa. Ano ba yung resulta? Ano ba yung mga ginagawa niya, yung mga galaw niya? Hindi kailangan lahat ng bagay na ginagawa niya ay magsalita tayo or mag-advise. Kumbaga pakikiramdaman mo, and ang magkaiba kasi yung dalawang salita, guys, yung empathy tsaka sympathy, di ba? Kapag may pinagdadaanan ng isang tao, mas maganda yung empathy na gamitin kaysa makisimpatya. Kasi pagka simpatya, lahat sasang-ayunan mo na kahit alam mong mali, di ba? Yun po yun. Yun ay aking sariling opinion po, and hindi ko na naman ma-explain ng kasi hirap ako na itagalog po yung empathy tsaka sympathy. Okay, simpatya.
Ganun na lang, alam ko naman na gets nyo guys ang ibig kong sabihin. Kaya yun na lang. Siya lang makakapagbigay sa atin ng peace. Sabihin mo sa kanya, pwede ka naman umiyak kay Lord eh. Pwede ka sa kanya mag-rants. Correct. Pwede mong sabihin lahat. Kasi alam kong, yun lang ang para sa akin na i-advise ko sa yun lang ang makakapagpagaan sa lahat. Actually, si Lord, lahat ng nangyayari sa atin, alam niya, nakikita niya yan. And yung sinasabi ni Melka na pwede kang mag-rant, pwede kang umiyak sa kanya, that is, kung kapag ka ginawa mo yun, yun ay malaking tulong. Kumbaga, pwede mong ilabas sa kanya yung mga bagahe or bigat na nasa dibdib mo po. Actually, yun yung isa sa pinaka-the best eh. Yun yung pinaka-the best talaga. Sa kanya ka magsumbong, sa kanya ka magsabi. At lahat maunawaan niya. Hindi man siya nagsasalita, pero guys, pag ginawa mo yun, meron kang kakaibang mararamdaman. Sigurado. Ang mga nararanasan at nararamdaman natin, dun ka lang talaga kumapit. Kasi kami parang pangalawa na lang kami, yung mga taong nasa paligid mo. Una mo lagi isurrender kay God lahat ng mga nararanasan mo. Tapos siyempre nandito din kami, 'di ba? Alas laging ang kinukumusta ka namin kay mama mo, ganyan kasi minsan di ka na-reply, di ka na-seen. Ayun lang. Sabi ko, parang umi-echo sa amin yung nararanasan mo eh. Kaya andito kami palagi, lumaban ka lang. Ignore mo na lang din talaga yung mga basher kasi basher lang talaga yun eh. Wala nang mababago. Yes. Pag-pray mo lang yun lahat. Siguro Galing niya, Galing ni Melka na mag-advise, guys. Nabilib ako sa kanya. Sa totoo lang. Ang galing niyang kasi maano rin to sa kanya, sa church, di ba guys? Pero ang ma-advise ko kay Bian, bilang Kalingap Angels na pinagdaanan niyo. Maraming bashing, ganyan. Ito si Joy, alam naman natin na isa rin siya sa mga dumaan na rin dyan. Hindi kasi ako eh. Mandatory monthly. Ayun, syempre. Nakaset up din pala. Hindi na bago. Lagi mong isipin na pagsubok lang yan ni Lord na syempre, ayun nga, bata ka pa and marami pang mas madaming pagsubok na mararanasan mo at pagdadaanan mo. Syempre, lagi mong isipin na na yung family mo and syempre, magtiwala ka sa sarili mo na na kaya mong malampasan yan kasi enjoyin mo lang yung yung youth mo. Syempre, bata ka pa. 18 ka pa lang, marami ka pang pagsubok na pagdadaanan and wag mong isipin na na palagi na lang may pagsubok ganyan lagi na lang may problems. Lagi mong i-look forward mo yung yung happy moments na after nung problem kasi may may masaya ka ulit, 'di ba? Ganon. Tapos pagkatapos noon may problems ulit. Syempre, na lang kung paano mo na lang dadalhin yung sarili mo sa sa ganung pagsubok. Actually, totoo rin yung sinabi ni Joy, guys, na ang problema nandyan palagi yan eh. Kaya nakadepende sa'yo kung paano mo dadalhin itong problema. Idugtong natin yung sinabi ni Melka, sumbong mo kay Lord. Maglabas ka na sa mga love kay Lord. And lahat ng sinabi po ng mga ibang Kalingap Angels, kung pagsasama-samahin mo lahat ng mga advices nila, ang gaganda guys. And especially dito sa sinasabi ni Joy ngayon, kasi experiencado na rin po siya na ang problema ay talagang nandyan lang palagi, And minsan nga pagka sumusobra yung saya po natin, may karugtong, yun yung nakakatakot. Kaya minsan, kailangan i-control natin yung ating saya. Parang may paparating na problema. Parang sign ng isang problema. Yung sobrang saya, guys. Yun lang. Oo, yes. Look for the brighter side ng problems. Yun lang. So, okay, nagsasabi ka na? Hindi ka pa nagsasabi na? Okay na. Ganun din. Okay na, ganun din.
Copy and paste. Saka sa blessings po kuya, siguro po yung sa, ano nga po, yung sa travel ngayon. No? Thank you po sa Velvet Box. Saka sa inyo po kuya. Grabe yung mga napapanood mo lang sa K-drama. Sino ba ka nanonood dito ang K-drama? Mauna ano pa? Grabe. Korea. So yun, grabe guys, no? And I hope, and alam ko, mag-enjoy siya dun sa Korea. Kumbaga, sigurado makakagaan din sa kanyang mga dinadala ang pagpunta po nila dun, no? And sino ba naman ang hindi mag-enjoy? Di ba? Lalong-lalo na. At ano ngayon? Ano ba? Ano ba yun? Namumulaklak na ngayon yung mga, yung mga magagandang ano ba yun? Peach blossom po ba ang tawag doon? Comment down. So yun, turo nyo sa akin guys. So yun, kapanahunan at maraming ano ngayon doon ganitong season. Maraming mga parang fiesta, kumbaga dito sa Pilipinas. And yun guys, yun lang ang masasabi ko kay Viancy ay mas tatagan pa niya ang kanyang sarili at piliin niya yung paniniwalaan niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi lahat kasi ng nakapaligid sa atin ay maganda ang hangarin sa atin. No? Kumbaga, hindi natin alam kung ito ba ay totoo o hindi. Habang may pinagdadaanan ka, yun yung pinakamahirap guys kasi nalilito ka na minsan nakalain mo lahat ng naririnig mo ay puro totoo. Yun lang ang kailangan maging alerto pagdating sa ganon. And huwag niyang isipin na ang problema na pinagdadaanan ay katapusan na ng mundo kasi lahat tayo may kanya-kanya ding problema po guys. And hindi ko sinasabi na normal yung nangyari sa kanya, pero napakarami na rin natin or namin na nakaranas na rin ng mga ganyang pangyayari po So, siguro ako, paulit-ulit na nangyari sa akin. Aray. parang nasanay na, kumbaga. Parang pagka may dumating ulit na ganung problema sa akin, parang, okay, dinaanan ko na yan dati. Kumbaga, kaya ko na yan. Hindi ko napapansinin yan, parang ganun. Pero syempre, pagdating kay Biancy, maintindihan natin yan kasi bata pa. Unang karanasan, mabigat talaga yon. Naintindihan ko siya guys. So yun, and yan guys, tuloy po natin. Gahanap ka ba sa malayo? Ano to? Sheet version. Parang nasayang lang. Ay, siya. Ay, Hello, grabe. mga Kalingap! We are the Kalingap Angels Batch 1 and thank you for watching! Look at me sometimes like all you want to do is run. So yun guys, grabe at least andyan yung mga Kalingap Angels at handa naman sila lahat guys na sa kanya, mag-pacify or ano ba tawag dyan, mag-advise para gumaang-gaang yung kanya pakiramdam. And alam ko matibay din si Biancy guys matibay yan. Alam kong kayang-kaya niya. Basta maging lang siya sa paligid. Ingat sa paligid, sa kapaligiran. Yun ang laging ang nakakaano sa atin. Minsan doon tayo nalilito kung sino ang tama, sino ang mali, no? So yun lang ang masasabi guys, and mag-enjoy siya sa nakasama ang Velvet Box doon sa Korea ngayon. Enjoy lang and patuloy lang. Kumbaga bata ka pa, and sabi nga ni Joy, marami ka pang mararanasan. Kumbaga nag-uumpisa pa lang yan, no?
So, kailangan tibayan mo lalo ang iyong sarili. So, yun lang guys. So, sana nagets nyo lahat din ang aking mga nasabi at pagpapaliwanag. Although medyo nahirapan akong ipaliwanag lahat-lahat po ng ganun. Dahil alam ko yung pinagdadaanan niya. Alam ko yung pinagdadaanan niya at lahat naman tayo dumaan na rin dyan. Kaya ang hirap-hirap mag-advise sa isang tao na dumadaan sa ano guys. No? So yun lang guys. So hanggang dito na lang. And maraming salamat po sa inyo na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking munting channel. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And magkita-kita po tayo sa part 2 na kung saan i-feature naman po natin si Carla at ang kanyang pinsan na si Rose Ann. So yan guys. Hanggang sa muli. So God bless and bye-bye.